Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ikaw 157th day na ating share na devotion video. And today it's Tuesday. Ayan. And syempre natapos natin na maaga ang ating gawain ngayon dahil ang aking alaga ay nasa camping. So bukas pabalik na siya. Kaya medyo marami na naman din akong gagawin, di ba? And syempre, habang tayo ay medyo may free time, ang ginagawa natin ay nagsusulat tayo ng ating mga discipleship lesson and then leadership lesson. Ayan. So, nadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, bago ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpupuri, dinadakila at pinasasalamatan kayo, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga blessings na nakikita man physically at kahit spiritually and emotionally, Panginoon, at sa mga taong ginagamit nyo para magbigay ng mga pagpapala at biyaya sa amin, Panginoon. At gayon din, salamat, Panginoon, sa mga katagumpayan, sa lahat ng mga pagsubok o mga problema na pinagdadaanan namin, Panginoon. Alam naming matagumpay kami, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Ama, kayo ang aming Abba Father, that you will help us, Panginoon, na ma-overcome, Panginoon, ang anumang mga pagdadaanan namin. Dahil sabi nga, ang lahat ng mga pagsubok ay napagdaanan na ng ating Panginoong Yesus, ngunit mas lalong higit ang kanyang tiniis dahil kinailangan niyang ialay ang kanyang sariling buhay para sa katubusan ng kasalanan naming lahat, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat na makakarinig at makakabasa ng mga devotion na ito, Panginoon, na nawa kayo ang hihipo sa kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon, upang lubos nilang maintindihan kung ano ang mensahe na ipinahatid sa kanila ng inyong mga salita, Panginoon. At hindi lamang ito titingmo sa kanilang puso, isip at kaluluwa, kundi isa sa buhay din nila at isa sa gawa, Panginoon, ay nang sa gayon ay magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay, Panginoon, lalo sa kanilang spiritual, Panginoon. At hindi rin nila mapipigilan na ito ay ibahagi rin sa iba at ipagkalat sa iba, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang may kakayahan, Panginoon, na makapagpabago, Panginoon. Kami ay walang kakayahan, Panginoon, sapagkat kami ay tao lamang. Subalit kung kami ay nagpapagamit at nagiging instrumento, Panginoon, upang maging tagapamahayag na inyong mga salita, Panginoon, ay labis po namin itong gagalak, Panginoon. Habang buhay po kaming magpapasalamat sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Yesus, Panginoon, na dahil sa Kanya, Panginoon, kami ay may kapayapaan, may pag-ibig, may pagpapatawad din sa aming kapwa, Panginoon. Dahil kayo ang unang nagmahal at nagpatawad sa amin sa kabila ng aming mga karumihan at hindi karapat dapat sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang laging gumagabay sa amin, Panginoon, upang ang lahat ng aming magagawa, Panginoon, ay ayon sa inyong kalooban na kapagpapasaya sa inyo, Panginoon, at nagiging dahilan nang sa gayon ay makita ng bawat tao, Panginoon, na nasa sa amin ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang nagliliwanag sa aming buhay, Panginoon. Naway maging buhay kaming patotoo sa lahat ng makakarinig at makakabasa ng mga devotion na ito, Panginoon. At kayo ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Hindi ang aming kaluwalhatian at karunungan, Panginoon, ang mangibabaw at makita nila, Panginoon, kundi ang inyong kabutihan, ang inyong karangalan, Panginoon. At tanging kayo lamang ang makikita nila at pasasalamatan. At hindi kami, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng buktong na anak na si Jesus. Amen. So, narito na po tayo sa Lucas 20:31. Ito po yung nakasulat. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito, at silang lahat ay namatay na walang anak. Message, hanggang sa ikatlo sa magkakapatid ay ganoon pa din ang ginawa at umabot hanggang sa ikapito sa mga lalaking magkakapatid. Pero namatay pa rin itong lahat na walang naging anak sa biyudang babae. Application, kung sa iba, maaaring sabihin na tila may sumpa sa naging asawa ng 7 lalaking magkakapatid na iyon at sa biyuda. Dahil akalain mong lahat sila ay namatay at walang naging anak. Pero sa mga panahon natin ngayon, nauuso na ang pag-aampon o pag-a-adapt ng mga bata.
Mayroon din naman na lalo at mga Kristiyano na may tinatawag na spiritual daughter at or son dahil parang anak na din ang turing nila sa mga tinuturuan nila spiritually. Iba't iba man ang maisip na paraan ng mag-asawa para magkaanak. Ang mahalaga ay ang Diyos ang sentro at matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama. Lalong higit may anak man o wala, ay parehong lumalago at tumitibay ang relasyon ninyo sa isa't isa at sa Diyos. At kayo na lang ang makakapagsabi o makakaalam kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay dahil di nyo na maikwekwento pag nasa destinasyon nyo na kayo. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga, puro kasi ang naging episode na nangyari sa 7 magkakapatid na lalaking ito ay sila ay namatay na wala man lang naging anak sa byudang babae, di ba, na ito. So, yun na nga, na sabi natin dito, halos na-explain na rin naman, na may mga iba sa panahon natin ngayon na may gumagamit ng insemination, 'di ba? May ay yung tinatawag na test tube baby, 'di ba? Para magkaroon lang ng anak. Nahanap sila ng mga surrogate mother na yun yung magbubuntis para sa mag-asawa. Tapos pag pinanganak na yung anak ay magiging sa kanila, 'di ba? So, iba't ibang mga pamamaraan para magkaroon ng anak kung talagang may abnormalities or hindi talaga wala talagang kakayahan ang mag-asawa na magkaroon ng anak. Pero yun nga, sa sinabi ko rin dito, pwedeng mag-adapt or pwede rin na yung tinatawag ng mga spiritual son and daughter, diba? Na hindi mo man sila tunay na anak na nanggaling sa yung sinapupunan or sa inyong mag-asawa na nabuo, ay naaalagaan mo sila na parang anak mo din spiritually, diba? So usually, sa mga Christian nangyayari yan na merong sila yung magpapaaral, sila yung magbibigay ng mga pagkain or mga sustento sa bata, 'di ba? Na parang ito ay anak na rin naman nila, 'di ba? So, isa din sa inexplain ko ay yun, kung halimbawa talagang hindi man kayo pinagkalooban bilang mag-asawa ng anak or supling, 'di ba? Ay ang importante ay maging matibay pa rin ang inyong pagsasama at pagmamahalan dahil ang Diyos ang sentro ng inyong marriage, 'di ba? Na kayo ay pinagbuklod at pinag-isa ng ating Panginoon at yung pangako na magsasama hanggang kamatayan ay hangga't maaari ay ninanais ng bawat isa na magawa ito o hanggang sa kamatayan nila o pagtanda ay magkasama pa rin silang mag-asawa, 'di ba? Although very very famous na ngayon na marami na nangyayari na mga paghihiwalay ng mga mag-aasawa, 'di ba? Pero hangga't maaari ay maging matibay tayo sa ating relasyon. Kung paano yung tibay ng relasyon natin sa ating asawa, 'di ba? Sa ating mga anak or sa ating pamilya, dapat ganoon din yung matibay na relasyon natin sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? Dahil sabi nga, hindi ang religion ang makakapagligtas sa atin, kundi yung ating personal na relasyon at matibay at lalong pinatitibay na relasyon sa ating Panginoon at sa ating Panginoong Yesus, 'di ba? Sabi nga, Christianity is the only religion that has a savior. At walang iba ang ating savior kundi ang ating Panginoong Jesus, 'di ba? Na siya yung mula sa pagiging bugtong na anak ng Diyos na dapat ay napakasaya niya at lahat ng bagay ay meron siya sa kaharian sa kalangitan, 'di ba? Pero kailangan ng ating Panginoong Jesus na magpunta dito sa mundo at maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao, 'di ba? Na walang permanenteng bahay, nilait, kinutya, naghirap, nagutom, napagod, nagalit, umiyak, nagpagaling, gumawa ng mga himala, 'di ba? Naging masaya din naman ang ating Panginoon Hesus during the moment na nagstay siya dito sa mundo, and natutunan niya din kung paano yung tunay na magmahal at ipakita ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin na walang pinipiling kahit sino, kahit ikaw man ay may sakit, kahit ikaw man ay bulag, pipi, bingi, lumpo, patay, 'di ba? Dinudugo or kahit ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay talagang pinalaya tayong lahat.
hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga pang-aalipin sa atin ng lipunan ng mga tao, di ba? So, yun nga yung sinasabi na yun dun sa binasa kong Bible verses na yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na ibinigay sa Kanya ng ating Diyos Ama ay nagpalaya sa mga nakakulong, di ba? Iba't ibang klase ng pagkakulong, yan man ay physical, emotional, and spiritual, di ba? Yan ay ginawa ng ating Panginoong Yesus. Tapos, ibinahagi niya ang mabuting balita ng kaligtasan na kanyang gagawin na pagtubos ng kasalanan nating lahat. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay na ibig sabihin, the resurrection means na tagumpay ang ating Panginoong Yesus sa kanyang mission dito sa mundo, di ba? And ayun na nga, bumalik na siya muli sa kaharian ng ating Panginoong Diyos ay dumating naman ang banal na Espiritu na siyang nagiging gabay natin sa bawat araw na hindi tayo iniwang ulila ng ating Panginoong Jesus, di ba? Meron pa rin tayong kasakasama sa bawat araw, kaya nga sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay forever. The love of God for us is eternal, di ba? Na hanggang sa moment na tayo ay lumisan na dito sa mundo and secure tayo that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, sigurado tayo na sa kaharian ng Diyos ang ating kapupuntahan, di ba? Ayan, magdanas man tayo dito ng hirap, sakit, dusa, di ba? Yung sobrang kalungkutan at laitin ka man, maliitin ka man, lamangan ka man ng iyong kapwa, saktan ka man nila physically, lalong higit sa mga salita nila na mga hindi magaganda tungkol sa iyo na sobrang nakakadurog at nakakasakit ng iyong puso at damdamin, di ba? Pero sabi nga, okay lang yan. Mapagtatagumpayan natin yan dahil kasama natin lagi ang ating Panginoong Diyos. Sabi, kung sa lahat ng nararanasan natin dito, baka katiting pa lang yan sa naranasan ng ating Panginoong Yesus dahil hindi pa natin tunay na nararanasan na mapako physically sa krus. Pero syempre, wag na nating hangarin na mapako talaga tayo totally sa krus dahil ang tama na ang ginawa ng ating Panginoong Yesus na siya na yung nag-alay ng kanyang sariling buhay, ng kanyang katawan at ng kanyang dugo para sa atin. At yan nga ang ating inaalala sa tuwing tayo ay magkakaroon ng banal na hapunan, 'di ba? Na ang ostya o ang tinapay at ang alak na sumisimbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa tuwing gaganapin natin ang bagay na yan, kahit halimbawa pag ordinaryong kumakain tayo regularly on a basis, di ba? Dahil kailangan meron talaga tayong solid food, tapos meron din tayong iinumin dahil syempre alangan namang wala tayong panulak sa ating kinain, di ba? So alangan nakabara lang yan sa lalamunan natin. So lagi nating aalalahan at lagi nating maiisip na sa bawat pagkain at pag-inom natin ay parang nagre-representa na rin yan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus na dumanak sa krus upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. So, nawabay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, and let us all end up into prayer. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kaming muli sa inyong mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan. Tunay nga po, Panginoon, na kami manay mabuhay at mawala sa mundong ito, Panginoon, ay kayo lamang ang nakakaalam kung kailan, Panginoon. Subalit nais po namin na ang buhay namin ay maging kasiyasiya at nakalulugod sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kung kami pinagkalooban ng mga anak dito sa mundo, Panginoon, ay palakihin namin sila ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Turuan ang magagandang asal, Panginoon, at lalong higit ay magkaroon din na matibay na relasyon sa inyo. At sila din naman, Panginoon, ay mag-disciple ng mga tao, Panginoon, kagaya ng sinabi ninyo sa inyong salita, that go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay magbubunga hanggang sa maraming henerasyon at maraming salinlahi, Panginoon. Lalong higit kung ngayon pa lamang ay tuturuan at itetrain na namin ang aming mga anak tungkol sa inyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, kung hindi man pinagkalooban ang iba sa amin ng mga physical na mga anak, Panginoon, subalit meron silang magiging mga spiritual son and daughters, Panginoon, na kayo po ang siyang maggabay, Panginoon, sa bawat isa upang tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon, ang maituro sa mga spiritual sons and daughters na ito, Panginoon, na palalakihin ng mga kapwa naming Panginoon
na hindi pinalad na magkaroon ng anak, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang aming namang buhay, ang aming pamilya, ang aming marriage, Panginoon, ang aming mga samahan at fellowship sa kapwa namin, Panginoon, ay nawa ay laging nakalulugod sa inyo, Panginoon. Magtulungan kami, magpalakasan, at magbahagi na ng lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob nyo, Panginoon. Ito man ay pinansyal, ito man ay mga advice, Panginoon, na makakatulong upang maibsan, Panginoon, ang mga bigat ng mga suliranin o problema ng aming kapwa, Panginoon, at anumang mga kaguluhan o di pagkakaunawaan, Panginoon, ay maaayos, Panginoon, ang lahat ng mga conflict na ito sa tulong ninyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga tao, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, mga financial problem sa utang, sa trabaho, sa negosyo, sa mga pinagkakakitaan, Panginoon, at sa mga balaking bilihin o gawin, Panginoon. Dalangin po namin na bago gawin ang mga bagay na ito, Panginoon, ay isang guni muna at ipanalangin sa inyo, Panginoon, dahil kung ito ay inyong kalooban, Panginoon, ay siyang mangyayari o magaganap sa amin, Panginoon. Palayain niyo po ang bawat isa sa pagkakakulong, Panginoon, sa mga pinansyal na mga problema, Panginoon, lalong higit ang mga utang, Panginoon, na sa gayon, Panginoon, ay makapamuhay kami ng malaya, Panginoon, dahil sabi nga ang inyong anak na si Jesus ay naparito, Panginoon, upang palayain kaming lahat, Panginoon. Hindi lamang sa kasalanan, Panginoon, ngunit sa lahat na nag-aalipin sa amin dito sa mundo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin ang lahat ng dumaranas ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o hindi, Panginoon, na physically, mentally, and spiritually, Panginoon, kayo ang may kakayahan, Panginoon, na makapagpagaling sa bawat isa, Panginoon. At kung ang inyong kalooban, Panginoon, ay sila ay tunay na magpahinga na at magbalik na sa inyong kaharian, Panginoon, ay wala po kaming magagawa kundi tanggapin na hanggang doon na lamang talaga ang ipinahiram ninyong buhay sa amin o sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Nawa po ay bigyan nyo ng um, simpatya, Panginoon, at bigyan ng acceptance, Panginoon, ng bawat isa. Kung sakali man, Panginoon, na ipinagkaloob nyo na talaga na kunin ang mga mahal namin sa buhay o kahit kami sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Sapagkat sabi nga, Panginoon, kayo ang nakakaalam, lalong higit ng lahat ng mabuti para sa bawat isa sa aming, Panginoon. Kaya wala po kaming karapatan, Panginoon, na panghimasukan ang inyong kalooban, Panginoon, sapagkat ang inyong kalooban ang siyang magaganap at mangyayari sa amin, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga misyonero, mga pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, na kayo ang siyang magpo-provide at mag-iingat sa kanila sa bawat mga lugar, Panginoon, na pupuntahan nila, Panginoon, at bawat taong makakausap ng bawat isa, Panginoon, na pagbabahagi ng mabuting balita at ebanghelyo ninyo, Panginoon, at gagawin ang greatest commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nation, Panginoon, ay kayo po ang siyang kasama ng bawat isa sa amin, Panginoon, na ang lahat ng gagawin ng bawat isa, Panginoon, ay magiging pagpapala. Ito ay magiging mabunga, Panginoon, at mas lalong dadami ang mga tao na mananalig, makakakilala at sasampalataya sa inyo at sa inyong anak na si Jesus at tatanggapin ang kanyang tinapos na gawa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat mga bansa, Panginoon, bawat namumuno sa mga bawat bansa, ang mga leader, mga prime minister, mga president, Panginoon, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na antas ng lipunan, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat barangay, ang bawat lungsod, ang bawat bansa, Panginoon, bawat lalawigan, Panginoon, ay kayo po ang may kakayahan, Panginoon, at mga kontinente hanggang sa iba't ibang mga planeta, Panginoon, as long as mayroong tao, Panginoon, as long as may living things, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang may kakayahan na magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa, pag-ibig, pagmamahalan, Panginoon, at pagpapatawaran, Panginoon, nang sa gayon ay wala nang mangyaring mga gera, mga krimen o kaguluhan, Panginoon, kundi ang mga ibabaw lang sa mga tao, Panginoon, ay pagmamahalan, Panginoon. Huwag nawang maghari, Panginoon, at mangibabaw sa bawat isa, Panginoon, ang mga galit, inggit,
alitan, inggitan, Panginoon, o mga sama ng loob, Panginoon, na siyang nagiging dahilan para magkaroon ng pag-aaway-away o pagkakagulo sa iba't ibang mga aspeto ng buhay ng bawat tao, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you are our miracle worker, Panginoon, our promise keeper, Panginoon, and the light in the dark of this world, Panginoon. Hindi po namin nahayaan, Panginoon, na magwagi ang mga gawa ni Satanas, Panginoon, at ang kanyang mga kampon, Panginoon, dahil 2,000 years ago pa lang, Panginoon, ay talunan na sila sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Subalit narito pa rin sila, Panginoon, humahanap pa rin sila ng kanilang mga madadaya, Panginoon, at unawa sa mga taong ito, Panginoon, na sila ay walang pag-asa, na sila ay kailangang panghinaan ng loob, nang sa gayon ay makasama sila ng mga kampon niya at ni Satanas, Panginoon, sa walang hanggang apoy, Panginoon, sa impyerno, Panginoon. Huwag niyo po nawang hayaan, Panginoon, na mas marami ang piliin, Panginoon, ang maling landas, Panginoon, bagkus mas piliin nila, Panginoon, ang kaligtasan at hindi mailarawan na kaligayahan sa inyong kaharian, Panginoon, na wala nang hahanapin pa, wala nang iiyak, Panginoon, wala nang magkakasakit, Panginoon, wala nang mamamatay, Panginoon, kundi isang buhay na walang hanggan at kasiyasiya ang mararanasan ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin na ang buhay namin dito sa mundo, Panginoon, ay puno ng pagsubok, Panginoon, ngunit makakayanan namin at mapagtatagumpayan namin ito kung kami ay patuloy nakakapit, titingin sa inyo, Panginoon, at patitibayin ang aming relasyon at pananampalataya sa inyo. Kayo po nawa ang maghari at muli ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niyo butong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!